Ipinadala ni Boss Goblin Boss Key ang mga utos na magsara sa mga gilid ng Wyvern, na epektibong pinipigilan ito sa lahat ng anggulo. Si Magaran, ang Fast Goblin at si Rance ang Smart Goblin ay dalawa sa pinakamaasahang miyembro ng gang, at sila ay mabilis sa pag-uptake pagdating sa pagpapatupad ng mga utos. Si Boss Licalton ang Soprano ng Goblin at si Crick ang Daredevil Goblin na nasa ang Wilder at Fraser side ng spectrum. Gayunpaman, sila ay mga assassin sa labanan gamit ang kanilang mga sibat. Si Cape Hans, ang Edeo na duwende ay ang Natamba at nadadapa nang makitang bumabagal ang Wyvern. Ito ay tungkol sa oras para sa gang upang kumalat at samantalahin ang kanilang mga superior na bilang tulad ng isang tunay na pinuno. Si Boss Kai ang unang tumalon sa ibabaw ng bundok upang itaas ang kanyang talam laban sa makapangyarihang Wyvern. Ngunit ang kanyang talam ay hindi pangkaraniwan, malayo yun. Gusto niyang matikman ang Draconic Beast ng kanyang talam ng lasing na ihi para sa karagdagang pinsala at kahihiyan. Ang matigas na kaliskis ng nilalang ay walang katumbas sa momentum na dinadala ng Boss Goblin mula sa itaas. Ito ay isang malinis na saksak malapit mismo sa matigas na gulugad upang palakasin pa ang pinsala. Pilit na nilaslas ni Boss Kai ang katawan ng Wyvern hanggang sa gumawa ito ng napakalaki at disenteng malalim na sugat sa isa sa mga pakpak nito. Ang sobrang laki ng ibon ay nakatuon sa pagpaparusa kay Gull. Ang magnanakaw ng itlog na hindi nito napansin ang pagbabanta mula sa itaas ay napasigaw na lamang ito sa gulat at sakit matapos maputol ng duwende, nawalan ito ng kontrol sa kanyang katawan saglit, na nagresulta sa isang pagbagsak na mahalagang inalis ang bentahe ng paglipad. Ito ang mga layunin ng goblins. Ang ibaba ang halimaw sa kanilang antas. Ang antas ng lupa. Si Boss Kai ay matagumpay na ginawa ang mga pakpak ng hayop na walang silbi pagkatapos ng slash na iyon. Ngayon ay maaari na silang magkaroon ng pagkakataon kahit minsan. Inatasan si MC Garin na harangan ang landas nito sa lahat ng anggulo. Hindi nila kayang hayaang makatakas ang isang maswerteng Wyvern sa anumang halaga. Isinasaalang-alang na ang migrante ang pinakamabilis sa grupo, hindi dapat maging napakahirap para sa kanya na harangan ang anumang mga landas ng pagtakas ng mabilis. Gaya ng inaasahan sa pinakamabilis, napunta siya sa pinakamainam na lugar ng mas mabilis hanggat maaari. Tuwang-tuwa siya sa sarili niya. Handa siyang ipagtanggol ang daanan ng pagtakas gamit ang kanyang mapagkakatiwalaang espada, ngunit ngayon na siya lamang ang nakalapit ng husto sa hanay ng Wyvern, ang paningin at sukat ng halimaw ay medyo hindi kayang lunukin. Takot niyang tawag kay Boss Kai. Ang kanyang nakita ay natakot siya hanggang sa mga buto. Hindi man lang nagtangkang tumakas ang Wyvern matapos maputol ang mga pakpak nito. Hindi na kailangang isecure ang mga landas ng pagtakas. Ang nakakatakot na hayop ay nagnanais na lumaban. At sa nakakatakot na tingin sa malalalim nitong draconic na mga mata, mukhang mauubos na ito. Ito ay tiyak na isang buhay o kamatayan na pakikibaka. Siyempre, nakikita at nararamdaman ni Boss ang tindi niyan. Kaya lang, masyado na siyang naka-unhinged at malapit na silang manghuli ng napakalakas na biktima. Kaya inutusan si Megan na huwag nang ipagtanggol ang landas. Ang pinakamabilis na direktiba ng Goblin ay i-immobilize ang Wyvern sa anumang paraan, hugis at porma. Ang kanyang unang mabilis na mobilization slice ay tama sa pera. Nag-iwan ito ng masamang sugat sa isa sa mga paa ng Wyvern. Ito ay isang magandang pag-atake kung isa sa alang-alang ang pagkakaiba ng laki, nagawa ni Megan ang kanyang trabaho ng maganda. Talagang busted up ang hunt open. Siya ay sumigaw sa bawat isa upang pumunta ng sabay-sabay. Ang kawawang Wyvern ay halos hindi nagkaroon ng pagkakataon na maramdaman ang sakit sa kanyang mga paa nang maramdaman niyang ang isang gang ng mga baliw na goblin ay malapit ng bumaba ng buong lakas. Inikat nito ang kanyang napakalaking katawan upang harapin ng maayos ang goblin gang. Ngunit ang maliliit na nilalang ay hindi man lang kumibo, ni hindi nila naisip na madurage. Gusto lang nilang magdulot ng sakit. Una ang Wyvern. Ang kakaiba ay ang paggamit ng malakas na buntot nito upang walisin ang papasok na batalyon ng sabay-sabay. Ito ay isang malakas na pag-atake na karaniwang gumagana laban sa mga kaaway gamit ang lakas sa mga numero. Naisip pa nga nito ang mga pinuputol na ipoipo ng matalim na hangin, ngunit ang mga duwende ay tila nakakuha ng mga pakpak sa kung gaano kalayo ang lahat sa kanila ay tumalon. Napakamaparaan nila kaya ginagamit nila ang isa't isa bilang mga plataporma sa gitna ng himpapawid.
Isang goblin na babae na nawalan ng isang mata na nakikipaglaban sa wyvern sa itaas ay nakahawak na ngayon sa kanyang sibat, direktang patungo sa isang partikular na target. Balak niyang kunin ng pariralang isang mata sa mata. Sa literal, nagmumula siya sa gilid kung saan nasugatan ni Boss Kai ang isa sa mga pakpak, ngunit kaya pa rin ang wyvern na gumawa ng matalim na aipoipo upang ipagtanggol ang isang direktang pag-atake. Ngunit kahit na sa pagtatanggol na sinulid ng maraming aipoipo sa paligid ng goblin ng batang babae ay nakapag-isip ng mabilis, inilabas ang sibat at sumigaw. Ang ilan ay binubuo ng pamamaraan na tinatawag na blind Asian throw. At ito ay isang tagumpay. Inalis nito ang isa sa mga mata ng wyvern ng brutal habang bumulwak ang dugo mula sa lugar na mahina. Napasigaw muli ang nilalang sa sakit nang makita ang tagumpay ng Goblin Girl Creek. Gusto ng Daredevil na gawin ang parehong bagay sa pagkakataong ito. Gumagamit ako ng mga capon bilang pampalakas. Ang mid-air capes ay inspirasyon sa blind Asian throw at nais ding sumigaw ng on-the-spot technique. Sa limitadong lakas ng utak ng mga capon, natural niyang ginulo ang simpleng gawain ng pagpapalakas ng kapwa mandirigma. Hinanap na lang nila ang isa pang pagkakataon para harapin ang ilang pinsala na naging dahilan din ng pagbagsak ng dalawang duwende sa lupa. Iyan ang makukuha mo kapag sinubukan mong magpakagusto dito. Galit na galit si Creek. Hinampas niya ng takip ang bukol ng tulala at pagkadismaya sa pagpapababa sa kanila sa halip na pataas. Habang ang lahat ng kaguluhan na yun ay umiinit sa paanan ng layunin ng bundok ay nagising lamang si Gull mula sa pagbagsak na nagpatamba sa kanya ng 1 minuto. Hindi man lang siya nasaktan ng husto, ngunit nagluksa siya sa pagkawala ng kanyang itlog. At ngayon ay sirang itlog ang pinunta niya rito. At ngayon ay maaari na siyang magpaalam sa handaan ng hapunan. Inaasahan niya ang nangyari pagkatapos ng sorpresa at ang pagkawasak ay isang walang pigil na galit. Ang batang orc ay nagngangalit hanggang sa namumula at nagbuga ng usok mula sa kanyang ilong. Pagkatapos ay isa pang kakaibang bagay ang nangyari muli, tulad ng laban sa demonyo mula sa nayon. Pulang-pula ang isang paa niya nang sipin niya ang isang piraso ng bato sa galit, habang sinusumpa ang wyvern na humabol sa kanya. Ang frustration at galit na nararamdaman niya sa pagkawala. Nagising ang itlog ng isang nakakatakot na enerhiya na nagtatago sa loob ng kanyang sistema na ngayon ay nakatutok sa kanyang paa. Ibinuhos niya ang lahat ng galit sa isang ordinaryong piraso ng bato. Nagkataon lang na malapit sa kanya yon. Simpleng sipa lang yon. Isang akto ng inis na nasira ang kanyang hapunan. Ngunit ang bato ay lumipad ng malakas at mabilis na tumagos sa mga kaliskis, leeg, laman, mga organo, buto, at kalaunan ay tumagos ng may maraming momentum na natitira. Nagpatuloy ang labanan sa paanan ng bundok. Ang mga goblins sa pangangaso ng wyvern ay humarap sa isang kakilakilabot na higanteng may kakayahang gumamit ng mga nakamamatay na aipoipo. Malapit nang mag-link sina Magaran at Boss Kai para tapusin ang trabaho dahil silang dalawa lang ang maaasahan at sapat na malakas upang makapag-atid ng isang panghuling suntok sa pagpatay. Ang dalawang kakilakilabot na goblins ay tumalo ng kasing taas ng kanilang makakaya nang may perpektong koordinasyon at pagkakasabay. Tila natagpuan nila ang perpektong formula upang harapin ang mga halimaw na mas malaki kaysa sa kanilang sarili, gamit ang katawan ng isa't isa bilang mga booster para sa isang mas malakas na pag-atake. Sa pagkakataong ito ay ang tinatawag na Boost Armageddon gamit ang Boss Key bilang pangunahing attacker na may balot na nakakalason ng kanyang ihi. Ang wyvern ay dumudugo dahil sa maraming malubhang pinsala, walang natitira sa tangke upang ipagtanggol laban sa agresibong boss na mataas sa oras na iyon. Nang si Boss Key ay paparating na ang dapat na nakapatay na suntok ay nasa gitna ng kanyang pag-aalboroto, sinusumpa ang wyvern at ang langit sa pagsira sa kanyang hapunan. Ang boss kay Goblin ay nasa himpapawid, binigay ang lahat habang nakadapa si Goal sa lupa, na nagpapakita ng ibang makamundong kapangyarihan sa kanyang paa. Hanggang sa tuluyang nakipag-ugnayan ng paa sa isang ordinaryong piraso ng bato. Lumipad ito sa supersonic na bilis na parang isang nag-zoom na bala ay walang ideya si Gull na mayroong isang buong digmaan na nagaganap habang siya ay walang malay. Ang bato ay tumusok sa leeg ng wyvern sa harap mismo ni Boss Kai. Panghuling pag-atake para sa boss. Ang pagpatay na ito ay ang representasyon at patunay ng mga karera ng duwende. Nakakatakot na lakas tulad ng isang superhero sa kanyang kapa,
tulad ng sinturon na may suot na mabangis na ekspresyon habang ang napakalaking katawan ng Wyvern ay nahulog ng malakas sa likod ng pagpatay na ito, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang ang Goblin. Ang kampyon, masyadong nakatutok ang amo sa sarili niyang pag-atake para mapansin. Ngunit may nakitang kakaiba ang isang duwende bago ang huling suntok. May nakita siyang parang bulalakaw na tumatama sa Wyvern. Ngunit ang mga alalahanang iyon ay nalunod sa pagdiriwang ng bawat isa. Ang natitira sa gang ay nagdiwang ng tagumpay ng boss na ang kanilang pinuno ay malapit ng maging isang mainit na dam hobgoblin. Ipinagmamalaki nila ang kanilang matalino at maruming amo. Ang lalaki ay nasa isang masayang buwan. Pagkatapos ng malaking panalo na iyon, bumaling siya sa kanyang mga tao at nagpasalamat sa lahat na nagsasabing hindi ito magiging posible kung wala ang kanilang tulong. Kaya nanawagan ito ng pagdiriwang. Gamaan ang sitwasyon at natagpuan ng isa sa mga duwende si Gull, na pagkakamalan siyang isa pang duwende na nagsilbing pain para dalhin ang Wyvern sa lupa. Mas nasaktan siya dahil tinawag siyang bitag sa halip na mapagkamalang duwende na may kulay na itlog ng Wyvern sa buong katawan. Mukha talaga siyang deformed goblin. Si Gull din ang tipong makisama sa bawat isa. So sabi niya, anong meron? Maaaring nakakatawa ang hitsura niya. Ngunit ang ibang mga duwende ay nag-cheer pa rin para sa kanya. Nagpasalamat pa si Boss Kai sa ginawa niyang buong pamamaril. Ipinagmamalaki ni Gull na 12 taon na siyang nasa negosyo ng pakikitungo sa mga Wyvern. Nagustuhan niya ang lahat ng papuri at tagay nang tanungin kung ano ang kanyang pangalan, buong pagmamalaki niyang inanunsyo na siya ay Gull. Sa matandang wika ng diwata, ang ibig sabihin ni Gull ay duwende. Kaya umantong ito sa ilang nakalilitong pag-uusap sa pagitan nila ni Boss Key. Sa huli, sumuko na lang si Boss Key sa pag-aakalang tanga si Gull. Iyon ay hindi isang isyu, bagaman. Binigyan pa niya ng bagong pangalan si Gull na Mars na lalong nagpagulo sa batang orc. Pagkatapos ng pamamaril, nagustuhan ng gang na magsagawa ng isang bagay na tinatawag na Subtown Punk bilang isang pagdiriwang. Ito ay isang rendition ng isang napakasikat na kanta ng tao na malamang na alam mo. Ngunit ngayon ito ay ginanap ng mga goblins na nagtatampok ng Gull. Ang gang ay kumanta at sumayaw ng walang pakialam sa mundo, at kahit papaano ay sumama si Gull sa mga duwende sa kanilang paglalakbay upang ibalik ang bangkay ng Wyvern sa kanilang tahanan sa isang lugar patungkol doon. Sa ngayon, mag-zoom out tayo at tingnan ang isang mapayapang farming village na tinitirhan ng mga tao na tinatawag na Lithal Village. Napuno ito ng mga halaman at ang mga pananim ay namumulaklak ng maganda. Isang magandang babae ang naglalakad sa paligid ng nayon, hawak ang kanyang basket para sa kanya. Ang isang magandang umaga na tulad nito ay nangangahulugang isang magandang araw. Siya ay lubhang palakaibigan, yung tipo ng babaeng kilala ang bawat isa at kilala ng bawat isa. Ang kanyang pangalan ay Rekea at ang matandang nag-aalaga ng lupa ay si Mr. Bates. Mukhang papunta na si Rekea para kumuha ng bagong lutong tinapay mula sa lokal na panaderia. Regular siyang customer sa stand na ito. Kahit na ang kulot na buhok na panadero ay alam na niya na nag-order siya ay pareho ng dati ang masarap na tinapay tuwing umaga, kapag tinatanong kung saan siya pupunta. Pagkatapos nito, sumagot siya na huminto siya sa tindahan para sa mga pampalasa. Ang kanyang ama ay umalis upang manghuli ng ilang karne. Kaya ito ay magiging isang perpektong araw para sa mga pampalasa. Masayang naglakad si Rake sa nayon, nakikialam sa mga pasyalan at dinadaanan ang mga nagtitipon-tipon na mga taga-nayon. Habang nasa daan upang kumuha ng ilang pampalasa, napansin niyang may kakaibang nangyayari sa daanan. May mga lalaking naglalaro ng kung anong board game sa itsura nito. Ang matanda ay patuloy na natatalo laban sa maingay na pulang buhok na mga kalaban. Ang mahinahon at mapayapang ngiti ni Rekea ay mabilis na napalitan ng nakakatakot na ngiti nang makita ang kaguluhang ito. Ang susunod na bagay na alam mo, isa na ngayong maganda at maisla na kamay na gumagalaw sa mga piraso ng board game na nag-post sa kanyang spice errands para maglaro ng ilang rounds, at sa board na ito, tiyak na nagbigay siya ng ibang aura. Hindi siya ang babaeng katabi. She was an executioner, pagkaraang manalo sa laro ng sunod-sunod. Bumalik na ang kalmado niyang kilos, pero matalas ang dila pagdating sa pagsasalita ng basura. Ang mga mahihirap na batang ito ay wala sa kanya pagdating sa board. Ang mga nanunood ng laban ay mukhang nasusuka na silang panoorin ang mga mambubuli niyang kalaban,
Akala ng matandang kanina pa natatalo ay espesyal talaga si Rika pagkatapos ng ilang madaling laro. Kinuha niya ang kanyang shopping basket at umalis mula sa playing corner na parang wala lang. Natapos na ang oras ng paglalaro at ngayon ay dumampot na ng tamang pampalasa para sa karne. Ito ay hindi masyadong mahirap pumili dahil ang lahat ng mga sangkap sa nayon ay sariwa sa araw na ito ay napakaswerte din. Nagkataon na available na ang paboritong chili ni Rekea pagdating niya. Naniniwala siya na ang ganitong uri ng pulang chili ang dahilan kung bakit kaakit-akit ang karne. Ngunit ang patakaran ng mga tindahan na hindi siya makakatikim hanggang sa bumili muna siya ng mga 3 sako. Sa abot tanaw ng mapayapang maliit na nayon, tila may maging problema sa paggawa ng serbesa. Ilang masasamang tao ang patungo sa kakaibang maliit na lugar, at hindi sila mukhang may marangal na intensyon. Sila ay mabilis at nilagyan ng lahat ng uri ng masasamang sandata. Hindi ito isang uri ng impromptu rush. Para silang isang organisadong puwersa para sa pag-atake. Kahit paano mo tingnan, ang mga soloet na ito ay umaagos lamang sa aura ng masamang balita. Sila ay may mahusay na kagamitan, mabilis na gumagalaw, at higit sa lahat, mayroong 1 tonelada sa kanila na nagmamadali sa liwanag ng araw. Bumulaga ang kanilang mga mukha. Napag-alaman na ang grupo ay isang gang ng mga matandang mukhang goblins na may maputlang dilaw na balat at asul na buhok. Ang bawat isa sa mga kakaibang mukhang nilalang na ito ay tumingin sa huli nilang inayos ang kanilang mga sarili sa isang uri ng spearhead formation kasama ang nag-iisang Diyos. Haluin na may pakiramdam ng estilo na kumikilos bilang dulo ng sibat sa harap. Sa kanyang kaliwa at kanan ay ang kanyang mga direktang opisyal at lahat ng iba ay sumunod. Halatang-halata na ang unhinged looking goblin na may nakaukit na letrang M sa kanyang noo at isang alagang kwago ang nangunguna sa operasyong ito, at ang lokong halimaw na ito ay nag-utos sa kanyang mga nasasakupan na walang sinumang duwende ang tumitigil hanggat hindi nila nakuha ang bawat walang bahid na babae dito sa kakaibang munting nayon. Ang aura at kasamaan ng mga duwende na ito ay bumagsak sa nayon na parang mas brutal at mas masakit na salot. Nagsimula ang pagsalakay sa silangang bahagi ng nayon at ang tindahan ng pampalasa ay nagkataong nasa tapat. Katatapos lang ni Rika sa kanyang pang-araw-araw na shopping run. Ang araw na ito ay dapat na maging isang maganda o hindi bababa sa isang araw na walang kakaiba. Ngunit habang literal na lumalabo ang kalangitan sa presensya ng hindi mabilang na mga duwende na sumalakay sa nayon, mukhang hindi iyon mangyayari. Lumingon si Rika para tignan kung ano ang gulo sa likod niya. Na-freeze siya sa pwesto, hindi man lang maintindihan ni Raka ang nangyayari sa kanyang paningin at kung bakit naging madyugo at malungkot ang kapaligiran ng nayon. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang magandang taga-nayon na ay proseso ang nangyayari nang mapilitan siyang bitawan ang kanyang shopping basket at lahat ng nasa loob nito. Habang sinunggaban siya ng masamang karit na may hawak na duwende sa mukha. Ang sumunod ay isang grupo ng mga baliw at sakim na mukhang halimaw na bumubuhos sa bawat pulgada ng nayon na naghahanap ng biktima. Ito ang mga uri ng halimaw na nakikita mo sa iyong pinakamasamang bangungot. Ang mga nagpapatakbo sa ilalim ng isang magulo na sistema ng moralidad na iba sa atin. Samantala doon sa Wyvern Mountain, nakikita namin ang isang napaka-pamilyar na lubid na nakatali sa isang panimbang na bato na ibinababa mula sa isa sa matarik na bangin. Iyon ay si Rand, ngayon ay gumagawa ng kanyang mahusay na pagtakas, kasama si Lomi at ang pinakamabigat na backpack ng impyerno. Mahusay niyang ginagamit ang lubid bilang isang uri ng slide. Kahit ngayon, hindi siya makapaniwala na kaya ni Gal magdala ng napakabigat na bag sa isang mabilis na misyon, ang pag-improve ng bago, maasahang string knot para sa pagtakas pababa ng bundok ay hindi madali. Si Lomi ay isang proponent din na hindi nila dapat pinuntahan ang itlog. Sa wakas si Rand ay matagumpay na nakatakas sa nakamamatay na wyvern nest. Sa isang kalabog, bumalik siya sa lupa. Inaasahan niyang mahahanap niya si Gal sa paanan ng mga bundok, ngunit tila hindi ito magiging ganoon kadali para sa batang orcs. Ang lahat ng ranso ay ang resulta ng madugong pamamaril na wyvern. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa kanyang kinatatayuan. Maaari lamang sumigaw ng pangalan ni Gol sa hangin sa pagkabigo. Buti na lang at nasa tabi niya ang kaibigan niyang si Lomi na sumigaw. Tumalon tayo sa isang dayuhan at malayong lupain ng 1 minuto. Kahit na ang isang malayong sea ay magiging mas angkop. Isang bangka na may napaka-espesipikong disenyo ang tumatahak sa madilim na tubig.
Ito ay pinangalan ng Spadeboat. At sino ang namumuno? Ang bagay, sa buhok pa lang, makikita na natin na pala ito, ang kakaiba at misteryosong platinum na ranggo ng taong adventurer na nagligtas sa mga mata ng demonyo. Tama, ginamaw niya ang mga sugat ng bise-kapitan at binalot niya ito na parang mummy. Ngayon ay tila patungo siya sa isang lugar na napakahirap abutin. Ilang araw na ang nakalipas mula nang iligtas siya, at ito ang unang pagkakataon na idinilat ni Vice Captain Isel ang kanyang mga mata na may takot na hingal. Napansin ni Spade na sa wakas ay gising na ang naputol na demonyo. Ang mga mata ay siguradong matigas para sa pagtanggap ng gayong mabibigat na pinsala, ngunit humihinga pa rin. Nagtataka lang si Spade kung anong uri ng hayop ang gumawa ng ganitong uri ng pinsala na sinubukang kausapin ng bise-kapitan. Sinubukan kong intindihin kung nasaan siya at kung sino ang nagsasalita. Pero pinayuhan lang ni Spade ang battered blueberry na huwag magsalita habang literal na basag ang mukha nito. Maaari siyang manatili lamang. Patungo si Spade sa direksyon kung saan maaaring magkubli si Isel. Ito ay isang makulay na port town na tinatawag na Taputo Harbor. Ang lugar din na ito ay ang distrito ng Sloth, tulad ng sa pangkat ng demonyo ng Sloth. Para sa isang karera na dapat ay tamad, sigurado silang gumawa ng isang magandang bayan para sa kanilang sarili. Inilapag ni Spade ang kanyang spadeboat at caswall na pumasok sa mga pantalan na parang naglalakad lang siya sa isang normal na bayan. Tinanong niya ang mga marino sa paligid ng daungan kung ano ang nangyayari habang dala ang duguan at bagbog na katawan ni Aylwright. Sa una, iisipin mo na ang isang lungsod na puno ng mga demonyo, mga tamad na demonyo, kung tutuusin, ay hindi makakatanggap ng isang normal na tao na pumapasok sa kanilang nasasakupan. Ngunit hindi ka maaaring maging mas mali. Dito sa Taputo Harbor, si Spade ay tinatrato ng maayos, halos parang isa lang siya sa mga tag-aron. Mukhang medyo may koneksyon si Spade sa lahi ng demonyo. Itinapon na lang niya ang katawan ni Aylwright sa kargada ng Portman matapos kunin ng Vice Captain mula sa puno at kagubatan. Kinilala ng mga manggagawa ang kinikilalang kasakiman. Vice Captain Ayle kagad, kahit na bagbog na siya, taglay pa rin niya ang iconic na pangit ng ngiti na makikilala ng sinumang demonyo. Iniwan ni Spages ang gabay ng pag-aalaga ng mga manggagawa dahil may negosyo siya sa isang tinatawag na Andrew sa loob ng lungsod. Ang mga manggagawang sloth ay gumagamit ng ilang malalaking daga na mas mukhang hybrid na oso at baka para makalibot at mga engkanto na bagay na bumababa mula sa port inline, kasama sa kanilang plano bilang sloth demons. Ang mga workers ay tunay na pagod na, patuloy sa paghikab at walang tiyaga sa pagtatarabo matapos baybayin ang mahabang tulay. They finally arrived. Ang Taputo Harbor ay medyo malapit sa Grid Army Base Camp. Ang namamahala sa pasukan mula sa gilid na ito ay isang nakabaluti na sundalo na tinatawag na Jumbo, isa sa mga kakilala ng manggagawa. Tiningnan ni Jumbo ang daladala ng dalawa at nagulat siya nang makitang nasa kaawa-awang estado ang kanilang prestihiyosong bise-kapitan na si Isel. Agad niyang dinala ang malubhang nasugatang bise-kapitan sa Kungwangpa, ang distrito ng Grid. Ang lugar ay nagbahagi ng maraming pagkakatulad sa estilo sa distrito ng Sloth, ngunit may higit na diin sa pagmamalabis at kayamanan. Halos malagutan ng hininga si Jumbo. Nag-zoom siya sa buong lungsod ng mabilis hanggat kaya niya para dalhin ang bise-kapitan sa isang taong tinatawag na Captain Hack. Si Army Grid Captain Hawk Ogo ay nakikipag-usap lang malapit sa Grid Furry Place na may inggit. Nahihirapan si Army Captain Shuya, habang si Aylwright na manatiling nakatayo lamang sa kanyang mga tuhod nang direktang tanungin siya ng kapitan tungkol sa kinaroroonan ng artifact, bihirang mawala sa bise-kapitan ang ngiti sa kanyang mayabang na mukha. Ngunit isa ito sa mga bihirang pagkakataon. Ni hindi niya magawang tingnan ang mga mata ng kapitan habang sinasabi niyang wala siya ng artifact. Ang mga salitang yun ay agad na nagpagulong-gulong sa kapitan. Inaasahan niya ang kanyang kanang kamay na maghahatid ng artifact nang wala pang problema. Naglakas loob si Isel na bumalik na kalahating patay. Sinubukang mga tuwira ni Isel na sila ay pinigilan ng mga orc sa isang maliit, liblib na nayon na hindi tumulong sa kanyang kaso. Lalo lang nitong pinainit si Captain Hack ng galit dahil ang mga orc lang ay hindi dapat maging problema sa isang mapagmataas na demonyo. Nakakahiya ang matalo ng mababang grupo. Nagsimulang magpalabas ng gininto ang liwanag si Captain Hawks habang nilalayo niyang masiyahan sa pagwawakas sa buhay ng mongrel sa kanyang harapan.
Ngunit agad na idinagdag ni Isel na hindi sila mga ordinaryong orc at kahit si Umpfine ay napatay na. Inihanda na ng kapitan ang kanyang ginintoang guwantes na tila isang Infinity Gauntlet Thanos. Pagod na sa mga kaawa-awang dahilan mula sa kanyang vice Isel, sumingit na sila ay natalo dahil sa hitsura ng isang maalamat na master ng hayop. Ang paghahayag na ito ay nakakuha ng inggit. Hindi pinansin ni Army Captain Shuya. Ang matandang kapitan pagkatapos ay inihagis ang kanyang tila hindi kapansin-pansing setro pasulong na si NV Army Captain Shuya na madaling nag-redirect kay Captain Hawks na napakalaki ng gintong kamao sa gilid. Si NV Army ay nais ni Kapitan Shuya na makarinig pa tungkol sa nabanggit na Beastmaster. Ang matanda sa pagmamalaki. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Master Beast, masasabi lamang ni Isel kay Kapitan NV na malakas ang orc. Isa sa pinakamalakas na kalaban na nakatagpo niya kaya mas naging interesado ang matandang kapitan hanggang sa magmukhang baliw. Gusto niya ng karagdagang impormasyon. Sinabi ni Isel Wright na ang halimaw ay may ganitong makapangyarihang kakayahan na tinatawag na rage. Iyong espiritong halimaw na pagdinig na lalong nagpakulong sa Kapitan Envy. Gusto niyang magkaroon ng isang salita sa walang kaalam-alam at naiinip na greedy kapitan. Ang matandang demonyo ay bamulong ng ilang napaka-curious na bagay sa kasakiman. Ang hindi umiiral na mga tainga ni Captain. Tila natagpuan ng Grid Captain Hack ang ideyang ibinulong sa kanya. Napaka-interesante, napaka-simpleng plano ng Kapitan Envy. Sa halip na patayin ng mabuti para sa wala-aki Vice Captain, magagamit lang siya para sa isang demonstrasyon. Ang matandang demonyo ay hindi nag-aksaya ng kahit anong segundo at gumawa ng masamang aura na tumakip sa kanyang kamay. Ang nasaktang greedy na bise-kapitan ay walang paraan ng pagtakas. Siya ay isang nakaupong pato para sa anumang inggit sa pagkuha ng numa ni Kapitan. Malakas at masakit na hiyawan ang umalingaw sa mga bulwagan ng Grid Base Camp ng gabing yun. Ngayong nakita na natin ang mga pangyayari sa panig ng demonyo, tingnan natin kung saan nakatayo ang mga tao. Isang maliit na gusali na may mga post ng trabaho sa labas ng isang pulang banner na may masalimuot na insignia. Ito ang Inisyo Guild Hall. Sa loob ay isang lalaking nakasuot ng maskara at headdress na halos magmukha siyang makina kaysa tao. Nakatanggap siya ng mga ulat tungkol sa ginawa ni Spade sa kagubatan ng tren. Ibinigay ng Sliver Rank Party Leader na si Red ang rundown ng nangyari. Matapos mawala ang pagkakulong sa puso, sinubukan nilang sundan si Spade, ngunit walang mga bakas na naiwan. Gaya ng inaasahan sa isang taong kasing husay ng pala. Isa siya sa mga pinakamay karanasang miyembro ng guild. Kung tutuusin, ang lalaking yun ay may kakayahang hindi matukoy. Kung ayaw niyang masusunod, sa ngayon, dapat panatilihin ng partido ang impormasyong ito mula sa pagtagas. Kung babalik si Spade, at ito ang iyong guild master, upang kakausapin ni Master Franz Ziegler van Forestberg ang lalaki mismo, maging ang Stoic Guild Master na ito ay walang ideya kung ano ang pinagkakaabalahan ng misteryosong Spade na yun. Pagkatapos noon, gusto na lang ng Sliver Party na umalis sa usapan kasama ang matinding Guildmaster sa pag-aakalang wala na sila ngayon. Tila napakalapit ng kanilang relasyon sa pinuno, ngunit noong malapit nang lumabas ang apat ay inutusan sila ni Franz Ziegler van Forestberg na kumapit. Iyon ang huling bagay na gusto nilang marinig. Hindi nakalimutan ng pinuno ng guild ang aktwal na dahilan kung bakit ipinadala ang party sa Trent Forest. Dapat nilang i-turn over ang Impasse branch para kumpletuhin ang isang quest, at mahusay nilang iniiwasan ang pag-uusap na yon. Hanggang ngayon, sinubukan lang ni Red na ipasa ang buong bagay na hindi ganoon kalaki. Iyon ay dahil nakalimutan nila ang tungkol sa sangay at aksidenteng naiwan ito. Matapos ang lahat ng nangyari, sinubukan ng pinuno ng partido na sabihin na ang makakita ng demonyong nakahandusay sa kagubatan ay isang malaking bagay. Sa ibabaw ni Spade na yun ay isang posibleng mangangalakal, kahit na ang taong nagligtas sa kanila ay nakakagulat din. Lahat ng apat na miyembro ng partido ay nasa ilalim ng parehong pag-iisip at sinubukan ni Red na makiusap sa France, na huwag silang pabalaykan muli sa lugar na yun. Inilabas pa niya ang kanyang secret weapon, the phrase, Emily. Inulit niya ito ng 2 beses. Ang apat na lokohan ay nag-eensayo sa pagbibiro sa mga ganitong sitwasyon. Hinugot nila ang song number na kumakanta. Tao lang ako pagkatapos ng lahat, habang ang partido ay kumakanta ng kanilang puso,
Nagsimulang tumulo ang mga ugat ng pinuno ng guild na si Franz sa kanyang maskara sa galit, at kaya kami ay itinapon sa lugar ng pagsasanay ng mga adventurer. Ngayon ay may 2 adventurer na nakikipaglaban dito sa arena. Ang isa sa kanila ay gumagamit ng isang magical claw technique at ang isa naman ay gumagamit ng tradisyonal na katana. Red at ang party ay itinapon sa babysitting duty sa training arena. Sinisisi ni Red at ng kanyang vice leader ang banayad na higanteng peklat sa pagkalimot sa quest item nang sila ang naatasang magdala ng branch at hindi si Scar. Maaaring sila ay disente sa labanan, ngunit ang dalawa ay ilang mga top-grade morons paminsan-minsan. Dahil sila ay inatasan sa babysitting duty, oras na para gawin ang kanilang mga trabaho. Humingi ng paumanhin ng isang party ng trainee adventurers kay Red, dahil nawawala ang isa nilang miyembro. Malugod na tinanggap ni Red ang mga trainees. Ibinasura na lang niya ang isyu ng nawawalang baguhan sa kabuuan. Naniniwala siya na kung narito ang bata, kaya laktawan na lang niya ang lahat ng mumbo-jumbo at makarating sa isa sa mga bihirang magagandang bahagi ng mga tungkulin sa pag-aalaga ng bata. Oras na para simulan ng mga tryout sa mga tryout na ito. Ang format ay ang magandang luma laban sa isang solong labanan sa pangunahing arena ng lugar ng pagsasanay ng adventurer sa isang sulok. Ang batang pinaglalaanan ng pera ng mga manunood ay ang adventurer trainee Cross. Ang napili niyang sandata ay ang klasikong espada at kalasag. Sa kabilang sulok ay ang isa pang adventurer trainee na si Sako, kasama ang kanyang mahabang kamay na cleaver. Pinababayaan ni Red ang dalawa. Iniisip niya na walang maaaring magkamali. Ang dalawang ito ay mga baguhan pa lamang kung tutuusin. May tiwala siya na kaya lang niyang makialam. Kung may nahihirapan, dagdag pa, ito ay magiging magandang entertainment bago sila pumunta sa goblin hunting bukas. Siguradong gustong abusuhin ng Inisyo Guildmaster ang mga kakayahan ng party sa pamamagitan ng paglalaglag sa kanila ng lahat ng uri ng quests. Nagsimula ang all-out spar sa nablock na singil ni Sakura. Dapat imbestigahan ng party ang dahilan kung bakit kumukuha ng mga batang babae ang mga grupo ng mga duwende. Sinundan ni Cross ang block sa pamamagitan ng isang counter-attack na ekspertong iniiwasan ni Saku. Si Red ay hindi masyadong sigurado sa katwiran sa likod ng mga aksyon ng duwende, ngunit siya ay may malabong ideya. Ang all-out spar ay nagngangalit at ang mga kasanayan sa cleaver ni Saku ay medyo mahirap harapin. Kung tungkol sa mga iniisip ni Red tungkol sa sitwasyon ng duwende, ito ay isang haka-haka lamang, ngunit ang isang posibleng pagsilang ng isang bagong hari ng goblin ay maaaring nasa abot tanaw sa gitna ng arena. Umiinit ang laban. Ang mga kakumpetensya ay mga trainees lamang, ngunit ang laban ay mukhang nasa ibang antas habang ang alikabok ng isang matinding banggaan ay nanirahan sa kakaibang demonyo ni Zako, tulad ng hitsura ay nahayag. Nakita ng bawat isa sa madla ang pagbabagong anyo, ngunit nakita nilang nakakatawa ito. Imbes na maalarma, matapos baguhin ang hitsura ng kanyang mukha, ang mga kasanayan ng trainees ay tila tumalon sa isang mas mataas na antas. Iwinagayway niya ang long hand cleaver na parang hurricane, desperado niyang nasasangga ang bawat atake gamit ang kanyang swords at baluti. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng cleaver, si Red ang namumuno at nangangasiwa. Ngunit ang mga batang ito ay nagsisimula ng magmukhang medyo sobra para sa kanya. Si Shock, na ang pangit na mug ay naging isang kakaibang ngiti habang siya ay mukhang nakakita ng isang butas at tumatawid sa patuloy na pagtatanggol. Tumalon siya na parang bulalakaw na ang kanyang talim na nakatanim sa lupa ay lumipad dahil sa matinding epekto ng pag-atake. Hindi ito direktang tama, kaya nabawi ni Cross ang kanyang balanse habang hawak ang kanyang talim at kalasag. Hindi siya magpapatalo at mapipilitang ipagtanggol ang buong laban. Kaya nagbanggaan ang dalawang trainee para sa medyo pantay na palitan. Mukhang sila ay ganap na natupok sa labanan. Hindi na ito spar. Nagsisimula itong magmukhang isang tunggalian ng buhay o kamatayan. Natarante si Red nang makita ito at desperadong inutusan ang mga trainees na itigil kaagad ang laban. Ngunit ang dalawang ito ay nakakulong na ngayon sa sarili nilang mundo. Si Cross ay sumisigaw na parang nasa digmaan, at si Saku ay baliw na tumatawa na parabang siya ay isang pilyong demonyo. Habang ang susunod na palitan ng mga nakakatakot na pag-atake ay nagdulot ng isang pagsabog na sumire sa gitna ng arena at sa agarang paligid. Kumbinsido si Red na hindi siya kwalipikadong makialam dito.
Ang labanan na nangyayari ay wala sa antas ng mga normal na nagsisimula. Maaaring kailanganin nilang tumawag sa ilang gold rank adventurer sa tavern para pumasok at mabilis. Ang lugar kung saan matatagpuan ang Inicio Guild at ang training ground ng adventurer ay isang maliit na bayan ng tao na tinatawag na Cannabis. Ngayon, nasaksihan ng mga residente ang isang pagsabog mula sa loob ng training ground. Habang ang mga parokyana ay nagmamadaling tumakas sa gulat na kalagayan sa loob ng mga upuan na dapat ay puno ng mga manunood ay nawalan ng laman, at isang malaking tipak ang nawasak. Nagkaroon din ng napakalaking bunganga kung saan nangyari ang huling palitan. Tinawag ang mga medics at kinailangan nilang dalhin ang trainee na si Saku sa isang kahoy na stretcher. Mahina ang kalagayan ng bata pagkatapos ng matinding labanan. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng nakaistilong leather jacket ang tinawag din sa eksena at gusto niyang kausapin si Red. Ang kanyang pangalan ay Nomiya, isang gold adventurer mula sa parehong guild. Si Red dapat ang nakatalaga sa trainee duty ngayong araw, at marami siyang gagawing pagpapaliwanag kung bakit nangyari ang insidente. Dala ng leader ng partido at ng kanyang numero 1 gun ang isa pang trainee na responsable sa pagkawasak. Pareho silang napalunok ng kaba. Nang simulan ni Nomiya ang kanyang pagtatanong, gaya ng nakagawian, inaktibo ni Red ang kanyang maaliwalas na katauhan upang maliitin ang buong bagay, kahit na sumipsip sa Nomiya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng kapatid at pasasalamat sa gintong adventurer para sa pagdating sa tamang oras. Patuloy niyang pinuri si Nomiya, na sinasabi sa kanya na siya lang ang maasahang gold adventurer sa lugar at muling nagpasalamat sa kanya. Hindi kinukuha ni Nomiya ang lahat ng pambabala na yon. Bagamat naiinis siya na hindi napigilan ng tanga na ito ang mga trainees at napigilan ang buong pagkawasak na mangyari. Ngayon, isang trainee ang nasugatan at ang training ground ay nangangailangan ng pagkukumpuni. Matapos magulo, tumawid si Nomiya. Ang bata ay nasa bingit ng luha. Inamin niya na ang bagong tao ay may talento, ngunit ang kawalan ng kontrol ay isang malaking downside na kailangang matrabaho. Ang pag-cross sa kawalang ingat ay bahagyang dapat sisihin sa insidente ngayon. Kung si Nomiya ay hindi nakontak at nagmadaling pumasok sa arena sa oras, ang mga bagay ay magiging mas malala pa. Dumating siya sa pinakamataas na punto ng labanan nang ang dalawang trainees ay malapit ng magpakawala ng pinakamalakas na pag-atake sa kanilang arsenal. Napilitan si Nomiya na ilabas ang kanyang sandata, isang pistola na mukhang hindi na talaga bagay sa kasalukuyang panahon. Hinayla niya ang blicky at isang malakas na putok ang tumunog sa kanyang perpektong layunin. Nagawa niyang hindi tumawid, pumailang lang bago ito damapo sa katawan ni Sako. Kung hindi napigilan ang bata, maaaring napatay niya ang kapwa niya trainee. Naiwasan ang pinakamasamang sitwasyon, ngunit ang pagsabog na nagresulta mula sa mga cross. Nasira pa rin ng malakas na welga ang malaking bahagi ng training grounds. Agad na itinuro ni Cross ang mga daliri kay Mr. Red, na nagsabi sa kanila na ayos lang na gawin ang lahat. Depensa ni Red, hindi niya inasahan na magiging ganito kahirap ang mga baguhan na ito. Humingi pa rin ng tawad si Cross sa kanyang pagkakamali. At sa kabutihang palad, si Nomiya ay isang makatwirang tao.